sinabi mo. Idol, pwede ba paki-explain na yung ginawa ni Daryl Yap si Pipsi story? Actually, ganito yan na. Yung ginawa kasi, ito, gusto ko lang mag-react ha. Bago yung ABS-CBN, actually pinag-usapan natin dito patungkol nga sa INC, no? Ito, para sa akin, yung patungkol kay Pepsi Paloma, pwede talagang makasuhan si Daryl. But, ang tanong kasi, si Daryl ba nag-imbento ng kwento? Ako hindi ako abogado ha. Based on my, ano lang, tawag doon? Hindi, sa aking, sa aking, maraming salamat Ma'am Elvera, sa aking, opinion, no? In my own opinion, pwedeng makasuhan si Daryl. Yun nga lang, hindi naman si Daryl nag-imbento ng kwento. Nagbe-base siya sa sinabi ng nanay, ng kaibigan at kapatid ni Pipsi Paloma. So ngayon, mahirap kasi gumawa ng movie na walang, hindi true. Mas maganda kasi panoorin yung movie kung true to life story. Hindi, tsaka hindi pa kasi napapalabas yung buo bago Oo, sabi ni Leon, siya nag-post ng Trail Idol eh. Wala namang problema kung i-post mo yung trailer. Ang problema dun, panoorin nyo muna yung buong kwento, buong trailer. Trailer pa lang yan. Paano kung na-play na? Tapos pinaliwanag pala doon. Kasi hindi nyo ba napansin, ang nanay ni Pipsi Paloma, yung mga kaibigan pa lang ni Pipsi Paloma, sila na mismo nagsabi, pangit daw talaga ang ugali ng nanay ni Pipsi. Maldita daw talaga. Kaya nga lang, siguro, si Pipsi nun habang tinanong ng nanay niya, napa-oo. Umuoo na lang, para hindi na tanong ng tanong. Kasi kung ikaw ba naman nasa sitwasyon na ganun, lahat ng kababayan mo, kapitbahay mo, maglalakad ka, wala kang ulo. Di ba wala kang ulo? Bakit? Kahihiyan yun eh. Sikat ka sa bayan nyo, sikat ka sa barangay mo, nirip ka. Ngayon, syempre, yung nanay at tatay mo, yung mga kamag-anak mo, tatanungin ka ngayon. So ngayon, sa labas pa lang, buryong-buryong ka na. Pagdating mo sa bahay, buryong-buryong ka pa. So ano gagawin mo? Depress ka. Ngayon, para matigil ang issue, di ngayon sasabihin ni Pepsi, oo, nirip ako. Para matigil. Di ba? So ngayon, ang mangyari, baka pagdating nung huli nung movie, sasabihin ni Pepsi, pag nag-hearing, kaya nga di ba, hindi natuloy ang kaso at hindi nakasuhan yung TBJ? At pati si Jaworski, anong pangalan nun? Jaworski ba yun? Kaya nga walang nakulong sa kanila eh. Jaworski ba yun? Yung may bigote. Kaya nga walang nakulong. Hindi naman kasi natin alam sa hearing, kasi pagdating sa hearing, bawal cellphone. Wala pa namang cellphone at that time. Wala pang camera at that time. Ay wala pang recording keme-keme. So, kaya siguro hindi natuloy na walang nakulong sa kanila, si Richie De Horsey pala. Mali akong spelling. Pagsabi ng Richie De Horsey. So ngayon, kaya nga walang nakulong sa kanila, walang nabilanggo, kasi baka pagdating nila doon, sinabi ni Pipsi Paloma sa hearing, doon sa mga abogado sa mismong courtroom, napilitan lang po ako mag-oo, pero wala po talagang nang rip sa akin. Kaya nakalaya silang lahat. Walang nakulong. Hindi ang kwento daw, kinausap daw ng isang soto, sinungaling na sa may kumausap tapos nagbigay ng papel, pinapirma si Pipsi Paloma. Yung nanay pumirma kasi binabaan daw ng bayo. Parang kumbaga tinatakot, binablackmail, kaya pumirma ang nanay. Actually, sa totoo lang bakit nasali si Jaworski? Basketball po si Jaworski, nagkamali lang. Oo. Kaya ngayon siguro, mga kababayan, para sa akin, panoorin natin buo ang movie. Kasi, nasaan po ang freedom of expression or tawag dito, demokrasya kung sila pwedeng gumawa ng movie tapos yung isang direktor bawal. Hindi pa kasi tapos yung movie. Ngayon, pag natapos ang movie at ganun talaga at diniin si Vic Soto, pwedeng automatically makasuhan. Pero, kung hindi pa tapos ang movie, trailer pa lang, alam nyo naman, gawain ng DDS yan. Mahilig sa clickbait.
Di ba? Malay nyo sa dulo. Ano Hindi lang thumbnail ang pwede pang clickbait, pati ang trailer. Alam nyo, ganito lang explain ko sa inyo. Wala naman kasing negosyante na hindi marunong gumawa ng advertisement. Para gusto mong maraming bumili at mabenta ang negosyo mo, gumawa ka ng strategy. Diba? Gumawa ka ng strategy. Hindi pa kasi tapos yung movie. Malay mo dun pagkatapusan ng movie at sinabi dun, hindi po talaga ako ni-rape. Umuuo na lang ako kasi na-depress ako at ultimo magulang ko, pinipilit akong paaminin. Nakakaburyong. Ganon kasi. Yung title kasi parang ando na ang conclusion. Sabi ni Manang Biday. Diba? Ganon yun. Oo, Carol Roca, sabihin mong iwan sa akin kasi wala kang alam, hindi ka marunong mag-analisa. Kaya sabihin mong iwan sa'yo, iwan ko sa'yo. Kaya ganyan ang reaction, di ba? Kasi alam mo sa totoo lang, advance kayong mag-isip. Di ba? Advance kasi kayong mag-isip. Di ba? Sabi ni Ma'am Rovilyn Finalber. Actually, Ma'am Rovilyn Finalber, hanapin mo lang po ako sa Facebook. Oo, never na po ako magbaba dito ng GCash for the security purposes. Di ba, Sir Leon Benjo? Ganun yun. Pero may karapatan naman si Vic Soto mag-file kasi nakakaladkad yung pangalan niya. Actually, si Vic Soto may pangalan yan. Sikat na artista, uma-acting, movie, actor. Hindi katulad ng iba dyan, lakas ng loob mag-file, hindi naman kilala. Sa bagay, yung iba malakas mga loob mag-file, tapos hahanapin ka, nakikilala lang naman sa kasamaan. Di ba? May iba diyang ganyan. Hahanapin ka, pakihanap nga po sa kanya kasi hinahanap ko po siya. Tapos bakit? Sino ka? Are you famous? Famous o wrongdoing? You are not famous o, di ba? Ayoko na magsalita. Less talk, less mistakes. Less mistake pala. Di ba? Si Vic Soto kasi may karapatan siya, may pangalan siya. May pamilya siya. Sikat sila, kilala sila. Di ba? Di ba, Ma'am Fiona? Kaya, sabi ko sa inyo, lahat naman tayo may karapatan. Ngayon, kung bawal pala si Daryl Yap mag-ganyan, so, nasaan yung freedom? Nasaan yung, di ba, demokrasya? So, isa lang yun, ganyan din naman siya doon sa Made in Malacanang. Oh, sa Made in Malacanang, ganyan din naman. Anong sabi niya kay Ninoy? Di ba si Ninoy? Oh, ang sabi dito. May death threat pa siya. Oh, ito. Ang sabi ni Earthwaves, Espolarium. Yung kanta. Bakit? Mali ba ang salitang Espolarium? Hindi ka naman masasaktan sa salitang Espolarium kung hindi mo ginawang ganun. Pag sinabi mong, katulad sa akin, pag sinabi ko bang pokpok, masasaktan ako? Kung hindi ako pokpok, hindi ako masaktan. Diba? Ngayon, nasasaktan ka, so ibig sabihin, totoo. Diba? Ganun yung sa salita, Espolarium. Pag sinabing Espolarium, connected ito sa mga Soto. Hindi naman totoong ginawa ni Soto. Diba? So, hindi sila affected. Pero ngayon kung mag-react ka, means to say, totoo. Diba? Ganon yan. Diba? May tama ka. Kailang talaga yung thrill si Vic Soto agad nag-rape. Kay apektado agad si Vic, lalo na Vico Soto. Kay palag agad sabi ni Sir Leon Benjo. Actually, may karapatan naman sila. Pero hayaan naman nilang tapusin yung movie. Malay mo pagdating sa dulo, save pala yung name nila. Kasi hindi naman... At saka, sa totoo lang, hindi naman po pwedeng gagawin ni Daryl Yap yun ng movie na baliktarin niya na si Vic Soto talaga may kasalanan, totoong ng rape. Wala namang kinalaman na si Daryl Yap pagdating sa ganyang issue. Tapos na. At saka kung magkasuhan man ulit, wala na si Pipsi Paloma. Wala na si Pipsi. Tapos na. Oo. So, hindi po pwede na ganun ang gagawin ni Daryl Yap. Alam niyo kung bakit? Pwede lang gawin ni Daryl Yap yan noon, katulad dun sa Made in Malacanang movie, kasi actually ang tinanong niya is yung pamilya, Marcos. So ngayon, may karapatan ang Marcos magaganon kasi nasa power sila.
Ngayon, kung walang power ang mga Marcos, hindi pa sila presidente, sa tingin nyo ang mga Marcos gagawa ng ganun? Hindi. Bakit? Wala silang power. Di ba? Oh, so ngayon, anong power ni Daryl Yap gumawa ng ganyan na ibabaliktad niya yung kwento? Magugulo eh. Sa tingin nyo, kung ang pamilya ni Pipsi Paloma kukontrahin at magkakaso, no, kay Vic Soto, sa tingin mo mananalo sila? Wala. Pagdating pa lang sa pera, walang pera ang pamilya ni Pipsi Paloma. Hindi nila kayang talunin. Kaya, sa bagay, karapatan ng... Bisa na nga yung kaso. Oo, tapos na yung kaso eh. Ang problema lang kasi dyan, may karapatan naman si Vic. Hindi naman siguro makakagawa si Daryl Yap ng movie kung walang consent sa pamilya ni Pepsi Paloma. Hindi naman ano si Daryl Yap, pareho siya nung Amerikanong vlogger na tinatawag yung mga kaluluwa. 'Di ba? Yung Amerikanong vlogger na nagsasalita sa speaker. Oh, ano si Daryl Yap? Kamag-anak ni siya ang pinagmanahan nung manghuhula. Pinagmanahan siya ng kapangyarihan ni Madam Auring na maaalala niya at makakausap niya si Pepsi at kukwento ni Pepsi sa kanya tapos gagawa siya ng movie. Hindi ganoon. Di ba? Lahat siguro nang lumalabas sa mga bunganga ng mga artista, may pinanggalingan, may nagkwento. Di ba? May script. Pinakamarami yung sa pamilya. Di ba? Di ba, Sir Arthur Balasan? Kung hindi mo naman ginawa, then watch the movie. Tsaka marami sila. Kaya nga Pepsi kasi marami silang pangalan na... Oo. Di ba? Grupo sila. Hello po, Ma'am Lani Royston. Hello po, Tiwai Tigas. Sir Arthur, hello po. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, antayin nyo na lang yung movie. At saka, bakit ba natin pinoproblema? Yan, hindi naman tayo si Daryl Yap. At bakit ba natin pinoproblema? Hindi naman ako kamag-anak ni Vic Soto. Diba? Bold star si Pepsi Paloma kasama ni Coca Nicolas. Sabi ni Uncle Sam. Actually, Uncle Sam, maraming bold. Actually, noon na, maraming sumikat. Mga bold star kadalasan. Parang Viva Max. Normal yun noon. At saka dati, yung mga kalalakihan, gwapo ang itsura, kahit pangit ang katawan, matini idol ka na. Ngayon, pag wala kang abs, hindi ka tanggap. Hindi ka pasok. Pag artista ka ngayon, pango ka, kailangan magparitoke ka. Noon, walang pakialam kung pango ka, marunong ka mag-English, maitim ka, maputi ka, basta magaling ka umarte, pasok ka sa talent scout. Diba? Pero ito lang advice ko. Bakit ba natin pinoproblema? Yung problema ni Vic Soto at ni Daryl Yap. Sila lang yun, oy. May problema nga ako sa bahay, wala kaming bigas, tapos magdagdag pa ako dyan kay Daryl, bahala sa buhay niya. Hindi, ay, naku, okay lang sana kung ipagtanggol ko si Vic Soto, ipagtanggol ko si Daryl Yap, bibigyan lang ako tag 10 million bawat isa. Wala naman. Di ba? Ma'am Michelle, may love shout out Emran. Emran, hello po. Clark Cruz. Hi sir, and good morning for watching from Yukon, Canada. I am a fan of you. Your videos are based on real talk, more power sir. Salamat po sir Clark Cruz. Diba? Change topic. Diba? So yun, basta yun na yung reaction ko. Ayan, Robilin Finalbear. It's okay. I will send by Western $50 Australia. You're the best blogger. Basta ma'am, i-message mo lang ako sa Facebook. Diba? Ano yung kantang Spolarium? Saan nag-base ang Eraserheads? Sabi nila Kandula. Actually, noon ko pa yan na, diba? Anong kanta yan? Ano pa? Hindi, yung pinaka-chorus. Diba? Tinawag mo, ano yan? Totoo yan. Ngayon halos ritoke ang mga ilong, gumaganda sila, sana all. Sabi ni Ma'am Lani. Diba? Just One TV, asaan na si Sekyama? Ewan ko, Just One TV, di ko alam. Kuya vlog ka, sabi ni Jennifer Labrador. Actually, bukas, nagawa na ako ng reaction, or ito, kukunin ko na lang to, i-react ko na lang, yung patungkol kay Daryl at kay Vic Soto. Para maliwanagan naman tayo. Patungkol kay Daryl Yap at kay Vic Soto. Diba? Actually, siguro hindi naman si Daryl tanga. Diba, magawa ka ng movie na kasiraan ng iba. Thriller, that's a thriller. Hindi po pwede na ang negosyante or magnenegosyo ka na walang kakagat. Sino pang manunood sa drama niya? Sino pang manunood sa silent movie? No? Actually ngayon kasi,
Kaya po medyo humihina po ang pelikulang Pilipino kasi maraming silent movie. Bakit? Mas pinili kasing panuorin ng mga kababaihan, kalalakihan, yung mga Viva Max. Oo, kaysa sa manood ka ng movie na katulad kila Judy Ann dati at ni Judy Ann, ni Claudine, ni Christine Hermosa, sino pa? 'Di ba? Walang masyado manonood mang ganong drama. Pero pag Viva Max yan, putang inang yan. Pag makita mong lumalawlaw ang suso, tumitigas ang tarugo, aba, number 1 si Viva Max. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na. Contact me on Telegram. Totoo yan. At ngayon, di pa rin alam kung ba tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Ganon ba yan? Alam mo na, yun pala yun, Espolario. At ngayon, di pa rin alam kung ba tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Ganon pala yon. So alam nyo na, huwag mag-Viva Max ha. Mag-Viva Max ka rin, Ken. Actually, kung pwede lang, pasado naman. Ayoko. Naku, masasapawan ko yung naghahanap sa akin kung papasok ako sa Viva Max. Oo, yung naghahanap sa akin, laglag sa Viva Max yun. Oo, di ba? Yung sa kanya, hindi siya pang Viva Max. Oo. Pang Tycoon. Tycoon Wax. Di ba? Bumalik na daw sa dating boss niya. Alam mo na kung sino yon, sabi ni CQ1. Di ba? Just One TV. Galing magkanta. Actually, magaling talaga ako kumanta. Kumakanta naman ako. Oo. At ngayon, di pa rin alam kung ba tayo nandito. Pwede bang itigil mo na ang pag-ikot ng mundo? Tarararan, tarararan. Actually, hayaan nyo na. Sayang, mayaman ang Pilipinas nung panahon ni FEM Senior, sabi ni Uncle Sam. Totoo naman. Oo, Mercy Alviar, magaling talaga ako kumanta. Actually, meron akong mga vlogs dyan noon, nung year 2018. Nagbablog na po ako. Actually, Don Kings, mga ganyang kanta. Marami akong gustong kanta ng Eraserheads eh. Oo, kaso hindi ko alam yung mga title. Pero pag ipatugtog, alam ko. Kaya, hayaan nyo na. Problema na ni Daryl Yap at ni Big Soto yan. So, change topic na tayo. Ayan, bakit kaya umiingay ngayon ang story ni Paloma? Actually kasi Ma'am Jenny Vergara, may palabas kasi si Daryl Yap. So, ito ipapanood ko sa inyo ha. Paninig mo na. Oo. Kahit sino naman po talaga. Bibigati. Oo. Actually, kahit sino, ano ba yun? Pipsi Malone. Sobrang tagal na nung kaso na yun. Oo. Actually naman kasi, maganda ang dati. Actually, pag mga ganong pag mga ganong movie, maganda. Sali ka sa The Voice. Naku, hindi ako sumasali sa ganyan. Overage. Ito ba yun? Magsabi ka sa akin! Oh. Ipaliwanag mo dahil hindi ko naiintindihan! Wow. MC, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? So yun na nga. Saan ka nagiging yung kaso? Yun na nga yung kwento. Ngayon, magbe-base kayo sa thriller. Kung ganun ba naman kaingay ang bunganga ng nanay nyo? Kung may dala akong kung may dala ako silupin, lagay ko silupin yung ulo niya. Bakit? Nakakaburyong. Ngayon kung araw-arawin ka ba naman pagkagising mo, wala ka pang suklay, kakaligo mo lang, hindi ka pa nakahilamo siguro, hindi ka pa nakapag-toothbrush, sabihin mo, sino ba? Ano ba talaga problema mo? Ni-rape ka ba ni Bex Soto? Naririnig na po ng 3 kapitbahay. Bawat bintana ng kapitbahay mo, nagbubukasan na ng pinto. Diba? Ano ngayon, kung kayo, yung nanay niyo si Gina Alahar. Gina Alahar ba apelyido nun? Yung nanay ni Jeff Eigenman ba yan?
Hindi siya Alahar, di ba? Gina Alahar. Direktor din yan si Gina, di ba? Oh, kung ngayon, kung nanay niyo si Gina, oh, sa tingin niyo ba hindi kayo maburyong? Kahit ako sabi ko, oo na lang para sure. Para tapos ang usapan. Di ba? Para matapos na.